Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng yema cake. Wow! Yema cake! Hindi kayo makapaniwala, no? Ako rin hindi ako makapaniwala. So, ang kailangan natin ay oil, sugar, milk, flour, and of course, yung ating handa na rin natin yung ating molder at syempre yung gagamitin nating mixer. Unahin natin gawin yung batter. So, kailangan natin ng 4 egg yolks. And then, 1/4 vegetable oil. 1/2 cup of sugar. And then, kailangan din natin ng 1/2 cup of milk. Yan. So, pagsama-samahin lang natin. Lagyan din natin ng 1 teaspoon na vanilla. And then, halu-haluin. Tapos, ilagay na rin natin yung ating flour. So, kailangan natin ng 1 and 1/4 cup ng flour. So, isi-sift lang natin siya. Tapos, lagay na rin natin dyan yung ating salt. Isama na rin natin sa pag-sift at 1 teaspoon ng ating baking soda. So, isift lang natin ulit hanggang maubos ang flour. And then, tapos yan, halu-haluin. I-mekos-mekos lang natin silang maigi hanggang maging ganito na yung kanyang texture. Set aside muna natin itong mga mamshi. And this time, gagawa naman tayo ng ating merengue. So, sa paggawa ng ating merengue, ang gamit natin ay yung white egg. Kailangan wala siyang nasama na kahit konting egg yolk para mag-form siya ng parang foam. Tapos, i-fold lang natin siya kasama yung ating unang nagawang butter. So, yan. Fold lang. At pagka na-fold na natin maigi, then ita-transfer na natin siya sa ating molder. Nilagyan ko din ng parchment paper yung ating molder para madali siyang matanggal mamaya. And then, isa lang na natin siya sa ating oven, 180 degree ang ating temperature and 20 to 30 minutes. At habang inaantay natin maluto ang ating mamon, gagawa na tayo ng ating yema. So, kailangan natin ng 5 egg yolks. Tapos, kailangan natin ng milk, 370 ml or isang lata ng evaporated milk. And then, maglagay na rin tayo ng condense. So, yung condense natin is isang lata din. So, that's 390 ml. Ayan. So, simutin lang natin para walang sayang. Pagkatapos nyan, ay maglagay na rin tayo ng 3/4 tablespoon ng cornstarch. And, syempre, lagyan na rin natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Ayan. Tapos, halu-haluin lang ulit natin hanggang sa halong-halo na lahat ng ingredients. Pag halong-halo na siya, sa mainit na apoy, isa lang na natin ang ating yema. So, ito na yung magiging yema natin sa ibabaw at filling natin sa gitna. Make sure lang na mahina yung apoy para hindi siya masusunog sa ilalim. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya ng haluin habang nakasalang. So, tingnan natin yung ating mamon. Ayan. So, luto na siya. So, ito na yung ating mamon. Guys, tama-tama lang yung pagkaluto niya. Oh, di ba? Perfect. So, balikan na natin yung ating ginagawang yema. Ayan. So, halu-haluin lang natin hanggang magtikan siya. At makuha natin yung lapot na gusto natin. Hinati ko na rin pala yung ating mamon sa gitna para malagyan natin siya ng yema sa gitna para mas masarap, mas madaming yema. Ayan, so lagyan na natin ng yema yung kanyang gitna at i-flatten lang natin siya ng kaunti para magpantay.
Tapos yan, ipatong na natin yung other half, pero pabaliktad siya. Yung pinakaibabaw kaganina, yun yung ibang iilalim natin para mas flat yung nasa ibabaw. Ayan. Tapos, coveran na natin siya ng yema. Kasi nga, yema cake to, di ba? Ayan. So, lagyan na natin ng yema sa ibabaw, sa gilid, at lahat ng butas, lagyan na natin ng yema. Sulok-sulok, i-flatten lang natin yung gitna at saka yung mga gilid at lagyan na rin natin ng konting kaartihan. Ayan. So, I suggest na i-fridge lang natin saglit yung yema para madali siyang i-pipe. Ayan. Tapos, lagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw. And charan! So, my very first yema cake. Oh, not bad for the first timer like me. O, diba? Ang saya-saya, may kalaban na si Rodelia's Yema Cake. O, tara, kain na!